7K to 8K budget. Akala mo sapat na para makakuha ng sulit na phone. Pero dito kadalasan nagkakamali ang karamihan kasi sa presyo na to halos pare-pareho ang specs. Parehong mataas ang megapixel, parehong mataas ang refresh rate, pero sa actual use hindi pare-pareho ang experience. Isang maling pili lang pwedeng mabagal sa games o pangit ang camera, kaya nasasayang ang pera. Ito yung 5 smartphones na mare-recommend namin sa ganyang budget. Depende na lang sa usage mo kasi hindi ito tungkol sa specs, nasa tamang paggamit yan. Walang perfect na smartphone. Ang goal mo, piliin yung bagay sa needs mo. Kung gusto mo ng pinakamurang 5G, dito ka tumingin, Samsung Galaxy A07 5G. Kung basic user ka na scroll, chat at YouTube lang, pasok to kasi may 6.7-inch display, 90Hz at 800 nits brightness. Sapat sa pang-araw-araw, malinaw at hindi masakit sa mata kahit matagal gamitin. Kung gusto mo ng simpleng camera, okay to kasi may 50 megapixel main usable sa daylight at pang social media. Kung hindi ka rin nagmamadaling mag-upgrade, bagay to sa'yo kasi may hanggang 6 years software support na bihira sa presyo na to. Ito rin naman talaga ang bentahe ng mga Samsung phones. Pero may catch dito, hindi ito pang heavy use. Meaning kung gamer ka, skip mo na agad kasi entry level performance lang to, hindi stable sa demanding games. Kung multitask naman, bitin din kasi 4GB RAM lang, mapapansin mo yung reload ng apps. Kung basic user ka na pang scroll, chat at everyday apps lang, bagay to kasi budget friendly siya at may 5G na. So future ready kahit simple lang ang gamit mo. Kung bitin sa'yo yung una, dito ka naman titingin ang Tecno Pova 7. Kung gamer ka, bagay to kasi naka Helio G100 Ultimate na may 442K Antutu kaya stable sa ML at CODM. Pero again sa budget na to, wag kang mag-i-expect ng sobrang lakas. Yan yung iniiwasan natin, yung ma-hype yung buyer. Kung heavy user ka naman, may 7,000 mAh battery at 45 watts charging. Ito yung downside niya, hindi ito camera phone. Kahit 108 megapixel, hindi consistent lalo na sa gabi. At IPS LCD lang siya kaya hindi kasing ganda ng AMOLED sa kulay. Pero kung gamer ka at heavy user o na budget, okay to. Pero kung medyo mapili ka sa display quality, hindi to yung para sa'yo. Dito ka mapapaisip kung display ang habol mo, ang Infinix Hot 60 Pro. Kung gusto mo ng smooth na experience, sulit to kasi may 1.5K AMOLED na may 144Hz at 4,500 nits brightness. Malinaw at fluid gamitin. Kung gamer ka, pwede na din kasi naka Helio G200 na may around 444K score. Kung fast charging din ang habol mo, pasok din to kasi may 45 watts sa 5,160 mAh battery. Kung mahilig kang manood ng movies, isa na to sa pinakamurang makukuha mo na naka-AMOLED. Mapunta naman tayo sa phone na safe choice pero may catch, ang Redmi Note 15. Kung gusto mo ng balance phone, sulit to. Naka Helio G100 Ultra, AMOLED display, 120Hz at 3,200 nits brightness. May 6,000 mAh battery at 33 watts charging. Halos kapantay nito yung Infinix Hot 60 Pro. Ito yung catch, kahit 108 megapixel yung camera, hit or miss pa rin pagdating sa quality. Basta sa under 10K, karamihan ng smartphone halos pare-pareho lang pagdating sa camera. Kung gusto mo naman ng phone na iba yung dating sa kamay pa lang, dito ka tumingin, Tecno Spark Slim. Hindi siya bulky kasi 5.93mm lang ang kapal niya, kaya ramdam mo agad na mas manipis at mas komportable gamitin kahit matagal mong hawak. Dagdag pa, hindi lang siya manipis, maganda din sa mata kasi may 1.5K AMOLED, 144Hz at umaabot ng 4,500 nits brightness. Ito naman yung advantage ng Transsion phones ngayon. Kahit under 10K yung device, basta naka-AMOLED, kadalasan 4,500 nits brightness na yung nilalagay nila. Kaya malinaw, fluid kahit sa labas mo gamitin. Pero may catch dito hindi ito yung pipiliin mo kung battery yung pinaka-importante. Kasi 5,160 mAh lang siya kumpara sa ibang option dito. Pero ang gusto mo ng manipis, magaan at smooth gamitin na phone na parang mas premium kaysa sa presyo, dito ka papasok. Ganito lang yan, kung basic use lang at gusto mo ng pinakaabot kaya na may 5G, Galaxy A07 5G ang piliin mo. Kung medium gaming at matagal na battery ang priority mo, dun ka sa Pova 7. Pero kung gusto mo ng budget friendly na malinaw at smooth na screen experience, Hot 60 Pro ang bagay sa'yo. Kung gusto mo ng balance sa lahat, walang sobrang hina na area, Redmi Note 15 ang safe choice. Kung habol mo naman ay smooth na performance at mas premium na overall experience, Spark Slim ang kunin mo. Kung nalilito ka pa rin, comment mo lang situation mo para matulungan kita mag-decide, lalo na kung ayaw mo masayang ang pera mo. Check mo na din yung link sa description para makita mo yung latest price at kung may sulit deal ngayon. Kung gusto mo pa ng ganitong decision guide, like, share at mag-subscribe.